Yo, what's up mga lods? At nangyari na nga ang hindi nating inaasahang mangyari mga lods. Nawalan tayo ng kuryente ngayon mga lods, kaya walang aeration ang mga isda natin ngayon. Ito ang kalimitang problema ng mga fish keepers mga lods kapag nawalan tayo ng kuryente, kapag nagka-power interruption. Ayan mga lods, tahimik na tahimik ang tubig ng ating aquarium, ng ating mga isda. Ang maganda lang dito sa mga gapi na ito mga lods, kahit walang aeration, mabubuhay pa rin ang mga yan. Di gaya ng mga goldfish at mga koi mga lods, masyado silang maselan kapag nawalan ng kuryente. Pag hindi gumana yung submersible pump at saka aeration nila, parang nahihirapan silang huminga kapag nasanay naman sila sa mga pumps, sa aeration at saka submersible pumps na nagki-create ng oxygen para sa kanila mga lods. Itong gapi kasi mga lods, parang muli lang din to eh. Parang beta lang din na kahit tahimik yung tubig nila, nakaka-survive naman sila sa mga aquarium. Hanggat may konting amount lang ng oxygen ang tubig mga lods, ay hindi sila mamamatay mga lods. Ang tubig naman kasi hindi naman talaga nawawalan ng oxygen yan. May mga isda lang talagang masiselan mga lods na nagre-require ng masyadong maraming amount ng oxygen. Itong gapi mga lods, walang problema to, nabubuhay to kahit stagnant o kahit tahimik yung tubig ng ating aquarium mga lods. Basta ang importante mga lods, dapat well maintained at saka stable yung pH level ng ating tubig mga lods. Pero kung hindi pa rin kayo kampante mga lods, pwede naman nating babaan yung lalim ng ating tubig na mga dapat may around 3 inch deep lang yung tubig natin sa aquarium mga lods, to make sure na hindi sila mamamatay kapag walang oxygen. Kasi ang mga isda kasi mga lods, pag nasa aquarium o nasa tub, dapat at kapag walang oxygen, walang aeration, walang mga pump, dapat nag-create sila ng movement na makakapag-produce ng oxygen para sa kanila mga lods. So in order to do that, dapat mababaw yung tubig nila mga lods. So babaan na lang natin yung tubig nila mga lods to make sure na makapag-create sila ng oxygen. Kung hindi tayo kampante sa sitwasyon ng ating mga isda mga lods, tingnan nyo yung aking koi mga lods. Mayroon akong nag-iisang deformed na koi dito sa aking tub. Hinayaan ko na lang siya dyan mga lods, hindi ko na siya inalis dyan. Malay natin baka magdala ng swerte sa ating fish farm. Yung ibang fish keeper, inaalis nila ang mga deformed, yung mga kinakal nila yung mga deformed na fishes nila kasi napapagastos daw sila aksaya sa pagkain. Pero ako mga lods, nag-iisa lang naman yan. Siguro kung marami na akong deformed, siguro mga lods, alisin ko na yung iba. Pero may isang deformed lang naman ako dito sa tub, kaya hinayaan ko na lang dyan. Di ko lang sure mga lods kung ba't kaya nagkakaroon ng deformity yung mga isda natin Siguro dahil lang din siguro sa quality ng tubig, o di kaya immature yung pag-drop sa kanila. Yung growth nila baka hindi mature tulad ng ibang isda. Ayan nga pala mga lods, yung aeration na nilagay ko dito sa tub ng aking goldfish mga lods. Buti na lang mga lods, may nabili kasi akong AC/DC na aerator. Na-charge ko naman yun, so ginamit ko na muna pansamantala dito sa ating goldfish at sa mga malalaki kong koi mga lods. So dapat pa rin talaga mga lods, meron tayong backup device para sa aeration, para sa oxygen ng ating mga isda mga lods. So mag-invest kayo mga lods. Ayan mga lods, yan yung mga koi, medyo malalaki ko ng mga koi na nilagyan ko ng aeration. So nakabili kasi ako ng yung brand mga lods na mga around 300 pesos lang naman, at saka malakas naman yung buga ng hangin mga lods. Naglalast siya ng 8 hours kapag tuloy-tuloy, then 12 hours naman kapag alternate yung buga ng hangin ng aerator mga lods. So isa ding paraan para hindi kayo mamatayan ng isda mga lods, to make sure na hindi kayo mamamatayan ng isda, is mag-invest din kayo ng mga AC/DC or ng solar panel para tuloy-tuloy yung pag-work ng mga submersible pump at aeration system ng ating mga tubs mga lods. So one of the best ways talaga mga lods is to invest any AC/DC aerator para mag-resume yung aeration system ng para sa ating mga isda mga lods.
Or mas mainam mga lods, mag-invest tayo ng solar power station mga lods, kasi hindi natin alam, minsan naglalast kasi, tumatagal kasi ang power outage ng ilang oras mga lods. Minsan nga tumatagal pa ng maximum 24 hours or more than 24 hours pa. So to make sure na mabubuhay yung isda natin mga lods, at saka hindi tayo mag-worry, is mag-invest tayo ng solar panel, ng solar power station mga lods. Ako kasi wala pa akong budget ngayon, hindi pa afford ng aking bulsa. So tiis muna ako dito sa mumurahing aerator device na nabili ko mga lods. Ayan nga pala yung sinetup kong ref tub mga lods. Ayan, nilagyan ko siya ng lupa. Dito ko ilalagay yung mga guppies ko mga lods, yung mga fry ng guppies ko. Tatamnan ko yan ng mga plants. I-extend ko na rin yung aerator dito at isa-cycle ko siya ng mga 2 weeks mga lods bago ko ilipat dito yung mga fry ng ating mga guppies. So hindi pa malinaw yung tubig niya mga lods kasi kakalagay ko pa lang ng lupa. Kinuha ko lang yung lupa mga lods dun sa ilog namin, dito sa ilog sa amin mga lods. Ayan, inulan yan kagabi kaya may tubig at dinrain ko na muna kasi papatuyuin ko muna yung lupa niyan mga lods bago ko siya lagyan ng tubig at tamnan ng mga plants. Wala pa nga pala akong plants mga lods, kailangan ko pa mag-order ng plants para itanim ko sa ref tub na yan. Marami na kasi akong fry ng guppies ko mga lods, kaya ayan, at kailangan ko pa rin magdagdag ng mga ref tub mga lods kasi may iba-ibang strain na ako ng fry. Ihilera ko na lang dun yung mga ref tub na idadagdag ko mga lods. At extend ko na lang din doon yung aeration system kasi kailangan mga lods. Kasi yung bandang doon is masyadong nasisikatan ng araw mga lods. Tutok na tutok yung araw doon kapag katanghali. So para maging stable yung temperature ng tubig nila, lagyan din natin ng aeration system doon. So ayan mga lods, so dahil nga wala tayong kuryente ngayon, tahimik na tahimik yung compressor natin mga lods. Tahimik na tahimik yung tubig natin. Pero hindi ako nagwo-worry mga lods kasi minomonitor ko naman at saka so far okay pa naman yung mood ng ating mga isda. At ayan mga lods, wala na rin akong BBS mga lods, naubusan na ako ng BBS. Wala pa akong budget pambili ngayon sa Shopee. So tahimik din yung hatchery ng aking mga BBS mga lods. So ito na nga pala yung mga fry ng aking pea dirt. At dito naman yung aking breeder ng Blue Panda. Ito naman yung mga fries ng aking AFR at saka may nahalong 4 na full white at isang pirasong full gold dyan. Masyadong tahimik yung tubig nila dyan kasi wala tayong kuryente. Pero hindi ako nag-worry mga lods, may algae naman yan, saka yung algae nagpo-produce naman ng oxygen para sa kanila. So parang natural lang din yung habitat, yung sistema dyan sa mga guppies natin mga lods. Antayin ko na lang mga lods kung kailan babalik yung kuryente at saka patuloy ko lang yung pag-monitor ng aking fish farm dito mga lods. So yun lang mga lods, sana may natutunan kayo. Hindi ko sinasabing expert ako mga lods, sinishare ko lang kung ano yung mga base sa experience ko mga lods. Maraming salamat sa panonood.